Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. It's game day. At sa mga naghahanap ng live streaming, ay pakiclick lang po ng link na nakapin sa ating comment section. Pero bago yan, ay pakilike lang po sa ating channel at comment W kung sa palagay nyo kaya nating manalo versus Italy. Against Italy ay merong possibility na tatambakan ang Gilas, pero in the event na hindi kakayanin ng Italy ang ating speed and quickness, ay diyan tayo magkakaroon ng malaking chance na makuha ang biggest upset sa FIBA World Cup. Mahirap talunin ang Italy dahil galing rin sila sa isang masakit na talo versus Dominican Republic at gusto rin nilang makabawi, and it is also a must-win para sa kanila. Isa sa mga players na dapat babantayan natin sa Italy ay si Marcus Piso, na siyang best player ng Italy against Dominican Republic, scoring 17 points, 5 rebounds and 4 assists. Marcus Piso na sa palagay ko ay kakayanin ito ni Scottie Thompson dahil 6 feet flat lang ang height nitong si Piso. Magandang matchup para kay Scottie. Isang napakagaling na guard itong si Marcus Piso na napakagaling rin na 3-point shooter, very fast and very strong. Pero ang best player ng Italy ay si Simone Fontecchio, ang kakampi ni Jordan Clarkson na malas sa kanyang mga tira against Dominican Republic, only shooting 4 out of 15 sa field, and it is expected na babawi siya against Gilas. Matchup-wise, siguro meron tayong tatlong pwedeng ilagay kay Simone Fontecchio. Nandyan sina Dwight Ramos, Jamie Malonzo at AJ Edu. They have the height, speed and strength to disrupt the movements of Simone Fontecchio. Pero mukhang hindi na naman mabibigyan ng minuto si Jamie Malonzo sa game na ito. Bago ang FIBA World Cup, isa si Jamie Malonzo sa mga inaasahan ng Gilas, pero in the last game against Angola, ay 3 minutes lamang ang kanyang playing time. At hindi lang si Malonzo ang may limited playing time, pati si Japeth only played 4 minutes, at si Scottie Thompson, ang ating kinilalang main point guard, only played 13 minutes. Silang tatlo ang mga Ginebra Boys. Pinipersonal na rin ba sila ni Coach at Reyes? Or coincidence lang ito? Well, nagtatanong lang naman. It's gonna be collaborative, that's how I work. It's gonna be something that we'll have to work on. At the end of the day, it's nothing personal to me. It's not to my benefit. What is important is how do we work on the program of the federation? What is best for the federation? Samantala, ang Olympic dream ng Gilas Pilipinas ay tila unti-unti nang nawawala matapos ang pagkatalo ng Gilas ng dalawang sunod-sunod na laro sa 2023 FIBA World Cup. Sinabi ni Coach Chat na hindi dapat mag-alala ang Gilas sa mga bagay na hindi nito kontrolado. Ngayon, maging ang pag-asa na makapasok sa Olympic ay nanganganib ng mawala sa kamay ng Gilas Pilipinas. At ang sunod-sunod na pagkatalo sa group stage ng FIBA World Cup laban sa Angola, kasama ang kahindik-hindik na pagkatalo ng Finland laban sa host na Japan, ay nagdulot sa Pilipinas ng mapait na sitwasyon para sa isang pwesto sa Asia sa 2024
Paris Olympics. Ang masakit na pagkatalo ng ating pambansang koponan, 80-70 laban sa Angola nitong linggo ng gabi, sa harap ng 12,784 na manonood sa Smart Araneta Coliseum, ay nagpabagsak sa huling pwesto sa Group A na may 0-2 na record. Ang pagkatalo ng Gilas ay nagpabawas rin ng pagsusumikap ng bansa na makabalik sa Olympic, habang ang kasamang host na Japan ay nagtala ng 98-88 na tagumpay laban sa Finland upang maging unang bansa sa Asia na mag-register ng panalo sa quadrennial showcase at nagtatagumpay na makuha ang unang ticket sa Paris Games na inilaan para sa Asian region. Aware si Coach Chat Reyes sa kasalukuyang sitwasyon na hinaharap ng kanyang koponan sa huling bahagi ng group stage, kung saan harapin nila ang ranked 10 na Italy. And the immediate goal is to beat the Azzurri to keep its flickering hopes alive. We hope Japan loses its last game and we win our last game, then it's all tied. I don't know how they're going to break that tie. Yan ang sabi ni Coach Chat Reyes. Maglalaro sa Okinawa ang Akatsuki na kasalukuyang magkapareha ang talaan na 1-1 kasama ang Australia sa Group E na nasa likod ng leader na bansa na Germany 2-0. Nasa huling pwesto naman ang Finland sa grupo na may record na 0-2. Maglalaro sila laban sa Boomer sa Martes sa isang knockout na laban para sa huling pwesto sa ikalawang yugto sa kanilang grupo. Ngunit sa kabilang banda, ang Japan ay isa lamang sa mga Asian teams na nangangarap ng isang pwesto sa Olympic. Ang China ay nananatiling banta sa Group B, pati na rin ang Jordan sa Group C at Iran sa Group H. Tanging ang Lebanon lamang ang wala na sa equation matapos ang isa pang malaking pagkatalo noong linggo 128-73 laban sa Canada para sa 0-2 na talaan sa Group H. In the end, it's going to be dependent, I think, on the other games. It's not going to be in our hands. The only thing that is within our control right now is the next game. We can't worry about other things that are going. At yan ang sabi ni Coach Chat Reyes. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.